Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-record ng owner statement. Now, hindi to first time na mag-record tayo ng owner statement. Pero may pinagkaiba tong ating session ngayon. Kasi ang owner statement na pagpapraktisan natin ngayon ay sobrang daming transaction na naka-involve. Papakita ko sa inyo. Ang owner statement natin dati, may 5 lang, may 4 na transaction per property. Nakita nyo yan. Portfolio, may tatlong real estate property. And then, meron tayong 3 dito. At sobrang daming transaction. Now, it would be inefficient if i-encode natin yan isa-isa. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-proper ng record ng owner statement kapag maramihan na. What is the very efficient and very reasonable way to record this? And take note, we're going to use Claude sa session na to. So tuturuan ko kayo ng Claude at the same time, pivot table ng Excel. So tapusin nyo tong episode na to because it's going to be an interesting na episode. At magagamit nyo to kapag real estate client ang magiging kliyente nyo. Ayos! Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. May 4 years akong experience sa pagiging VA bookkeeper. And I share here ang mga knowledge ko when it comes sa aking pagiging VA. At ngayon, magiging technical tayo. May tanong dito, owner statement and financial statements are same lang po ba? Hindi. So, bigyan ko kayo ng glimpse muna kung ano yung owner statement. Actually, nabanggit ko na to sa last natin ng mga session. Pero, for the sake of this video, for the sake of this episode, I'm going to share it again. Ano yung owner statement? No? Ang owner statement ay isang statement ng breakdown ng rent and expense. Ano siya? Breakdown. Kapag nakikita nyo dito, naka-broken down yung mga transaction. Naka-broken down yung rent, yung mga income, naka-broken down din yung expense. Pero saan yan? Saan yan applicable? Ang owner statement, for example, may property owner. Ang owner, meron niyang mga properties. No? Maraming properties yan sila. Properties. Example, may properties sila. For example, ito hotel. Ito apartment. Ito ay transient house. Now, ang owner, usually sa US, nag-hire yan sila ng property manager. What is the purpose of the property manager? It is to manage these properties in behalf of the owner. So yung owner nagbabayad na magmamanage ng mga nagmamanage ng mga properties nila. Because ang may-ari wala na siyang time or mas nakakatipid siya na magpa-manage na lang ng third party kaysa sa mag-in-house siya ng magmamanage ng mga properties niya. So usually, nag-hire lang sila ng property manager. Now, anong ginagawa ng isang property manager? Ang ginagawa ng isang property manager is magko-collect ng rent, magbabayad ng bills, insurance, at saka late fees. At minsan may mga extra charges like pet fees, tsaka ibang mga fees pa yan, depende sa setup. Now, dahil ang property manager ang nagko-collect ng rent, nagbabayad ng bills, at lahat nito, property manager ang naglalakad. Kung anong matira sa rent minus expense, ang matitira yan yung tinatawag nating owner disbursement. Ano yung owner disbursement? Diba, ang property manager ang nag-collect ng rent, siya din nagbabayad ng bills.
Kung ano yung matira, yun yung owner disbursement. Kapag mapapansin nyo dito, may nakalagay na owner disbursement. Yun, no? Net income after all expenses. So, yun yung owner disbursement na section. So, kung ano yung natira after ng rent minus expenses na na-accumulate ng property manager. Now, ang tawag sa breakdown ng rent minus expenses ay tinatawag na owner statement. So, nag-i-issue ng owner statement ay si property manager. So, binibigay yan siguro every following week. Every following, for example, ngayon, May 1. Binibigay usually yung April statement, mga around 2nd, 3rd, sa kasunod na buwan. So, for the April statement, mag-expect ako ng 2nd, 3rd, hanggang 5th, may issue yung yung owner statement. So, ang session natin ngayon, kung paano i-record yung owner statement. Now, hindi to unang session natin kung paano mag-record ng owner statement. Meron ng mga dati. Pero, napaka-onti lang ng mga expenses nun. Kung onti lang yung transaction, minsan 5 per property, minsan 6 per property. Now, what if lumagpas na ng 20? What if lumagpas na ng 20? It would be inefficient. It would be matrabaho if i-record natin yun ng maramihan. So, there's a way para maayos yan. So, dito sa episode na to, dito natin yan pag-uusapan. Now, looking sa ating owner statement. Dito na pala tayo sa QuickBooks, guys, no? So, ang tuturo ko sa inyo ngayon, Claude, QuickBooks at Excel. Nakikita nyo dito sa mga past natin na mga transaksyon. Ginawa natin, may naka-attach pa dito na owner statement from the last nating session. Unti lang yung breakdown ito, yun. Unti lang, di ba? Unti lang yung income, unti lang din yung expenses. So, ang ginawa natin, na-record natin siya isa-isa. Yun, no? Na-record natin siya isa-isa. Pero sa scenario kasi ngayon, marami. Tingnan nyo. Ang dami niyan. Hindi lang isa. May 3 property yan. You know, 3 property yan. So, dapat, gumawa tayo ng paraan para ma-maximize natin itong owner statement na ma-record natin ng tama yung rent, yung expenses, in a very efficient way. Now, ano yung pinaka-efficient na gagawin natin dito? Para i-record yan through journal entry. Through journal entry yung record natin yan dito, ha. Ang unang gagawin natin is i-convert muna natin to into Excel file. I-convert muna natin to through Excel file. At yung pinaka magaling na Excel file ngayon na converter na AI, especially pag mga statements, bank statements, credit card, ay Claude. Kaya tuturuan ko kayo ng Claude ngayon. Open ko muna yung Claude. Dito na tayo ngayon sa Claude. Yan. Ano yung prompt natin sa Claude? Ang prompt natin sa Claude ay atin mo ilagay yung owner statement. Now, if strict yung if for the record, if may company name yung property statement, i-erase nyo lang using the Adobe para magkaroon ng
discrete na information. Kasi, pinoprotektahan din natin yung privacy ng ating mga client. Ito, in-upload ko ng Recta kasi itong property or owner statement natin ngayon ay AI lang din ang gumawa. Now, ang unang goal natin dito, no, may tatlong phase to. May tatlong phase tong gagawin natin. Una, it is to convert Excel file, no? From PDF to Excel. Pangalawa, it is to counter check. Kailangan din natin i-check kung tama yung na-convert ng AI kasi we have to double check. Kasalanan natin yun pag hindi natin na-counter check. Pangatlo, recon at upload or encode sa QB. So, yan yung tatlong phase na ating ayusin ngayon. So, ano yung prompt natin dito? Hey, Claude. Can you be my girlfriend? Lala. Can you please convert this owner statement to Excel file and put a suggested category. Importante itong suggested category. Kasi ika-categorize din naman natin siya. So, kailangan malaman natin yung suggested category. Tapos, i-correct na lang natin mamaya sa ating counter-checking na phase. Ganun kasimple. Yan. So, antayin lang natin si Claude. So, to check again, napakarami kasi niyan. Napakarami. Now, how should we put or how should we encode this sa ating accounting system na same yung total, same yung categories, hindi makukubunsit, ma-record pa rin yung lahat na in a very efficient way. Kasi hindi sa lahat ng panahon, gagayahin natin yung per line item natin i-encode. It would be inefficient kapag maramihan. So, ang ating session ngayon, it is to learn the alternative way how to record owner statement in a way na same pa rin yung accuracy at the same time, same pa rin yung output, pero mas mabilis na. Antayin lang natin si Claude. Ang kinaganda kasi ng Claude, mabagal siyang mag-respond. Isa kasi sa mga mali ng mga AI ngayon, sobrang bilis nilang mag-respond. Nagre-respond sila kahit mali-mali. Yung Claude, maingat. Kaya, yung Claude yung gamit na gamit kapag bookkeeper ka or VA ka. Claude yung pinaka-overpowered ngayon. This is not sponsored by Claude. Pero masaya lang akong ginagamit yung Claude. Guys, follow nyo naman ako. Huwag nyo naman akong i-gatekeep. Tapos, while waiting sa ating Claude na AI, meron pala tayong libro. Mag-message kayo kung gusto nyo ang physical copy nito. Pero free lang ang ebook nito. So, kung gusto nyo ma-access ang ebook na to, join na kayo sa Discord community. Nasa bio lang yung link. Pero pag gusto nyo bilhin, message lang kayo. Physical copy. Mga bagay na dapat mong malaman sa pagsisimula bilang isang freelance bookkeeper. Alright. Okay, meron nang response na-respond na si message me lang po. Okay? Na-respond na si Claude. So, ang gagawin natin, da-download natin. Hindi ako sure kung makikita nyo ba yung Excel. Ayusin ko lang muna yung para makita nyo ng maayos. Minicam
Display capture. Yun, overall ko na lang yung screen. Hindi kasi pwedeng ganito eh. Sige na lang. Para mas mabilis. Okay, kita nyo na yung Excel. Yung Excel natin guys, ika-counter check natin yan sa ating owner statement. Yan. Kita ba? Kita yan. Yun. Yung book po, message nyo lang po ako. Pero free po yung ebook niyan. Okay, so wait lang, napakasagabal naman itong comment. Yan. So, ang unang i-check natin is yung Sunset View Apartments. Yung Sunset View Apartments, may 3483 siya na income. Sakto. 3483.50. I-check natin yan. Ito-drag natin. Okay, 3483.50. Tapos, dito sa expenses, 1471. Wala, 1471 lang. Counter-check natin, 1471. Tama. Now, i-check natin yung category. Ano yung category? Alam natin yan. Yung category, yung ito, account. Kung bank ba siya, kung ganito ba siya, ganyan-ganyan. So, yan yung category. So, bakit importante na may category? Kasi, para saan siya ma-account? Para ano natin siya, ma-tag. Okay, so check natin. Monthly rent, rent income, late fee, pet fee, parking fee, storage income, pwede. Laundry income, or miscellaneous income. Replacement fee. Alright? Pwede yan sa other income natin ilagay. Pay management fees, 10%. Present maintenance, utilities, landscaping, pest control. Property insurance. Safety and compliance. Alright. Okay, almost tama na. I mean, tama naman lahat. Yung owner's disbursement, 2012.50. Alright. Okay, check natin yung baka may comment kayo dyan. Okay? Nag-check din kayo. Sabahan nyo ako mag-check. Okay, dito tayo sa property Lakewood Heights. Yan, Lakewood. Okay, check natin yung amount. 3,012. 3,012. Tama. Guys, sa Excel pala ito, nakikita nyo ba to? Pag nagdadrag kasi kayo ng amount, nakikita nyo yung sum sa baba. Pwede din yung count. Yan. 2012, 1451, 1561. Tama. Tapos 1451 yung owner disbursement. Right, tama yung totals. Dito naman tayo sa category, parking income, storage income, laundry income. Tama. Management fee, HVAC, utilities, pest control, property insurance, repair. Right, or accounting fee, monthly bookkeeping. Mura. Okay na yan. Okay, masaya tayo dyan. Okay, property, last property. Check natin yung total, 3,870. Alright, tama. 2,072. Tama. 1,798 yung owner disbursement. Tama. Alright. So, category ulit yung check natin. Rental income, parking income, pet fee, laundry income, late fees, application fees. Okay? Management fees, repairs and maintenance, utilities, landscaping. Alright.
All goods. Now, dahil all goods na siya, dito na tayo pupunta sa reconciliation part. Wait lang. Hindi ko sure kung makikita nyo pag ganun eh. Reconciliation part, check ko muna. Nakikita nyo tuloy yung setup ko. Kung paano ko ginagawa yung mga bagay-bagay. So, focus ko lang sa Excel this time. Excel. Yan. Excel. Tapos full screen ko. Yun. Anong gagawin natin sa Excel? Sinong huhula sa anong gagawin natin sa Excel? Sobrang focus nyo, walang nagko-comment Gagawin natin sa Excel, tuturuan ko kayong mag pivot table. Because we need to summarize per categories. Okay? Hindi pa tayo mag-i-import. Pivot table muna para ma-summarize lahat ng charges. Ito yung minimin ko ng summarize magme-make sense to after nito. Add tayo ng consolidated. Jess, kamusta ka na? Okay, ang ika-copy natin dito, yan, copy natin yan. Or values lang natin. Value. Insert values only. Tapos, ano lang natin yung yan. Tapos, huwag niyong kalimutan yung owner's disbursement. Okay? Lagay natin dito owner's disbursement. Ba't makaano to? Short date. Yan. Owner's disbursement. Magkano yon? 2012.50. 2012.50. Dito pala yan. Yan. Tapos, owner's disbursement. Yan. This is for the property. Lalagay natin dito yung property. Date. Reference number. Hindi category ito eh. Description. Category. Pwede na itong i-delete mamaya. Amount. Yung property, make sure na 1234 Maplewood. For Maplewood DR. I-drag nyo siya hanggang dito. Masasundin nyo lang kasi papasalamatan nyo lang ako mamaya. Okay. Ito na yung sa unang property. Okay, next tayo property. Ito. Okay, make sense din to guys. Kaya tiwala lang kayo sa akin. Usin natin yung format. Tapos, total expense. Kano yung ano dito? 1451 yung disbursement dito. 1451. And then lalagay natin yung 1451 tsaka yung 7890 Lakeshore. 7890 Lakeshore. Negative dapat yung owner disbursement. Now,
Next one is the third property. Ito. Values only. Copy, tapos values only. Pag may mali ako guys, sabihin nyo ah. Napakalakas ng MacBook guys. Isa lang monitor gamit ko ngayon pero nakakapag multitask. Copy ko lang yung owner disbursement. Palitan ko lang ng amount. 452 River. 452 River. Tapos yung amount is 1798. Yan. Walang kukurap ah. Yan. So, na-consolidate na natin yung lahat. Ang susunod gawin natin is ipa-pivot table natin siya. Anong ibig kong sabihin kanina na hide natin to? Anong ibig kong sabihin kanina na ma-summarize yung per category? Bakit importante yung may category? Kasi ganito yung gagawin natin. Control A lang kayo. Punta kayo sa insert, pivot table. Pwede kayong mag-new worksheet. Pindutin nyo lang yung category, property, and amount. Tapos, pindutin nyo yung design dito sa taas. Do not show subtotals. Dito sa subtotals, do not show subtotals. Tsaka, show in tabular form. Yun. Nakasummarize na ang per category. Ano? This is way more simplified kesa sa ire-record mo yung buong owner statement. So, ito na ang ating ilalagay sa journal entry. Ito na ilalagay natin sa journal entry. Now, paano siya i-record sa journal entry? Simple lang din. Huwag na nating pahirapan yung mga sarili natin. So, para mas madali, i-convert ko lang ito sa PDF para doon na tayo sa Chrome record. Normal margins, portrait landscape. Tapos, white margin. Selection only. Then, PDF. Yun. Switch ko muna. Wait lang. Window or application, Google Chrome. Nakakasunod pa ba kayo? Kaya pa ba? Kaya yan. Tapos open ko lang yung PDF na owner statement. Yun. Tapos journal entry yung kabila. Yun. So, nasa journal entry na tayo. Ano po yung pinivot nyo, sir? Ano yun? Yung owner statement. Kasi yung owner statement natin kanina, ganito yung forma. Napakahaba niyan. Diba? Napakahaba. Kaya gagawin natin, sinimplified natin siya. Per property. So, i-journal entry natin siya. So, record natin siya dito. Now, tayo na bahala nito mag-revise. Kung may mga dapat mag-revise. So, yung date natin nito is
March na 2026. Yan. So, record natin yung 1, 2, 3, 4 Maplewood. So, accounting bookkeeping, pwede yung under professional fees. Tapos advertising. Other expenses, advertising. Repairs and maintenance. Lalagay muna natin yung lahat para isang ano na lang. Parang marami pa rin, no? 1, 2, parang ang rami pa rin. Wait lang. Paikliin pa natin para mag-make sense yung ibig kong sabihin. Parang marami pa rin. So, check natin yung Excel. Yan. Ito tayo sa consolidated. Okay. So, pwede natin ito i-filter para di tayo ma-overwhelm per property. Kaya pala, walang sense yung ating pagpa-pivot table kasi iba-iba halos yung, iba-iba halos yung category. Dapat, iklian lang natin. Example, ito, maraming category. Pwede naman ilagay natin to sa miscellaneous income, tong storage income, laundry income, parking income. Yung pet fees, pwede din. Tapos yung late fees, pwedeng bukod natin yan. Management fees, repairs, maintenance. Yung pest control, repairs and maintenance din yan. Landscaping. Property insurance, cleaning. Repairs and maintenance din yan. Ito, utilities tong trash. Safety and compliance, repairs and maintenance din yan. Advertising, yon. Kaya pala, okay. Ano muna natin, ilinisin muna natin. Late fees, yung application fees, miscellaneous din yan. Depende yan sa client nyo kung anong gusto niya, kung detailed ba or pwede lang ganito ka-simplified. Laundry income, storage income, parking income, miscellaneous yan. Pet fees, miscellaneous. Person maintenance, landscaping, pest control, utilities to. Okay, sakto na yan. Mas pasimplahin pa natin yung pivot table natin para mas mag-make sense talaga. Naka-record ba ako? Naka-record pala. Okay. Laundry, miscellaneous income yan. Ganon. Tapos, management fees, repairs and maintenance. Yung landscaping, repairs and maintenance kasi yan at saka pest control. Maintenance kasi talaga yan ng property. Yung trash, usually utilities yan, cleaning, repairs and maintenance yan. Advertising, iba talaga yan. Okay, ipapivot natin ulit para mag-make sense sa inyo na pwedeng maikli. Okay, new worksheet ulit. Ulit natin category, hindi. Property, category, tsaka amount. Design, do not show subtotals, tsaka show in tabular form. Baliktad. Dapat pala yung property. Yan. Medyo marami pa rin, no? Pet fees. Wait, parang hindi na bago. Yung storage income, binago ko na eh. Wait lang. Ulit pa. Existing. Pinapahiya ako nito, guys. Ano kayang gagawin ko nito? May application fees pa rin. Wait. Nagawa ko na bagong Excel file. Nakikita niyo ba yung bagong Excel file? Nakikita niyo pala. Tapos, pa-pivot ko ulit. Gawin natin to. Sorry guys, napakabilis ko kasi talagang mag-navigate dito. Sundan niyo lang.
Property, category, tsaka amount. Yun, simplified na. Ba't kaya di gumana sa ano yun? Do not show subtotals, show in tabular form. Baliktad. Property dapat dito. Yun, mas onti na per property. Wait lang, mag-make sense pa ba sa inyo to? Mag-make sense pa yan. So, ito na yung ilalagay natin sa journal entry. Print muna natin. Tapos, open natin dito sa Chrome. Tapos, arrange ko muna. Then, yan. Na-stress ako bigla. Tignan ko lang. Chrome na tayo. Yun. Alright. So, ulit. Yan. Ano statement to eh? Close window, yung isa. Yan. So, ito na yung re-record natin. So, hindi na natin ito i-record isa-isa. Yung simplified version na. So, ang gagawin natin dyan, legal professional, advertising, late fees. May late fees ata dito eh. Late fee income, management, expense yan. Tapos, yung owner disbursement, usually, yung bank yan. Kung saan dineposit yung pera. Kaya ilalahanin nyo yan. Yung owner disbursement, kasi uulitin ko, na ang owner disbursement ay, ito yung rent minus expense. Rent disbursement, yung natirang pera. So, dahil yung natirang pera, yun yung dinedeposit ng property manager sa bangko ng owner. So, dapat sa bangko, dapat siya nakadeposit. So, bank yan. Then, insurance. Yan natin ng rental income. Hindi. Rent income. Tapos, repairs and maintenance. Tapos, utilities. Yan. So, dito, sa debit and credit, dapat sanay kayo sa accounting basic. So, legal professional fees. Pag expense, automatic. Debit yan. 49. Late fees income, 75. Management fees, 320. Yung bank, receive natin ito, 2012.5. Insurance, 210. Rent income, 32. Person maintenance, 625. Utilities, 192. Bakit hindi balance? 75, 49, 75, 320. May miscellaneous income pala. Other income yan. Yun, other operating hindi, ba't expense? Add lang tayo ng miscellaneous income. Other primary income. Yan. 208.5. Yun. Dapat balance siya palagi kasi nakabalance na to. So, 348, 3.50, 348, 3.50.
Okay, tapos lagyan natin ng class. Yung class, ito yung per property. 1, 2, 3, 4, Maplewood. Maplewood DR. Boring ba mag-bookkeeping, guys? Pero nagamit nyo to sa pag may real estate client kayo. Okay. Dapat miscellaneous income yan. Ano ba to? Okay, next. Professional fees. Marketing. Or advertising. And then, late fee income. Management fees. Miscellaneous income. Owner disbursement, again, that's the bank. Insurance. Rent income. Repairs and maintenance. Utilities. So, record rate natin, 75, 49, late fee income, 100, management fees, 350, miscellaneous income, 270, bank receive, 1798, insurance, 225, rent income, 35, person maintenance, 1155, 218 yung utilities. Okay, balance pa rin. Tapos lagyan na natin ng class. 452 river. Add lang natin. To river. Yan. Kasi ko kayo mapapansin na isa lang monitor ko. Hindi ko makita yung chat nyo. After nyo, leave lang kayo ng chat dyan to check after nitong journal entry. Okay, add tayo ng lines ulit for the last property. Okay, Lakeshore tayo. Professional fees pa rin. Advertising. Late fees. Income. Management fees, miscellaneous, bank, insurance, rental income, repairs and maintenance, utilities. Yan. Then, lagyan natin ng amount. 75. Advertising, 35. $280 management fees. Miscellaneous income, 162. Bank. Miscellaneous income, credit. Sorry. Okay, bank is 1451, insurance 195, rent income 28, repairs and maintenance 800, this is 176. Balance pa rin ba? Balance pa rin yan, automatic yan. Nalagyan natin ng class, anong property? 7890 Lakeshore.
Ganito ng class yan. At yun, ito yung pivot table. Ito yung original owner statement. Tapos ito yung forma ng journal entry. Now, dapat ilagay nyo lahat ng mga involved dito na document. So, import yan lahat. Attachment added para may balikan. Tapos, yung description to record the March owner statement. Lagyan yan lahat. Ba't parang umaatras? Yun. Lagyan pa dito memo para mabilis ma-search. Ganon mag-record ng maramihan bultuhan. Pag i-search mo yan sa reports, search mo ng profit and loss by class. Profit and loss by class. And then, check natin yung March 03/01/2026, 30/31/2026. So, ito yung in-encode natin kanina. Pansinin nyo, walang kukurap pa. Pansinin nyo ang mga numero. Yan. Sa Maplewood, ano ba yung Maplewood? Nung nauna. Yon. Ang 471 expenses, income niya is 3483. Dapat magkatugma yan. Okay? Honor disbursement niya, net earnings, which is andon sa bank yun. River is 3,012, 1561, tama. 3,870, tapos 2,072. Napakalinis ng report. At mabilis natapos. Sobrang tagal natapos nun at sobrang haba nitong report kapag iniisa-isa natin to. So, importante na as VA bookkeeper, alam natin yung pivot table, alam din natin yung tinatawag nating Claude. Gamit na gamit sila sa atin ngayon. Ayos! Any question? Yun, may miscellaneous pala. Mga nag-comment kayo kanina. Mag-follow naman kayo sa akin para naman kayong dyan. Nangi-gatekeep na naman kayo. Follow, join kayo sa Discord community. Any question? Malinaw ba? So, ano tutunan nyo ngayon? Pivot table, Claude, at saka journal entry. Pero hindi nyo mag-gets yun kapag hindi nyo alam yung basic accounting. Okay, yun na yun. Sabi ni Work From Home Nikki Reco, malinaw po, sabi ni MCY. Wala po kayo receipts and invoices attachment. Ang naka-attach doon is yung owner statement na mismo. Yun, congrats Luis sa bagong upcoming work as a VA. Sobrang linaw, di ba? Kapag ako mag-explain, malinaw yan. So, pray na tayo para sa pag-close natin. Saan po galing yung owner statement? Galing po siya sa property manager. So, ipopost ko naman to sa aking YouTube channel. So, mag-join kayo sa aking YouTube channel para makita nyo yung mga recorded natin na mga meetings. Recorded natin na mga sessions. So, yung pangalan ko sa YT,
Full name ko lang din po. Kyle Nelson Omac. Hindi. Papakita ko na nga lang sa inyo. Ito po, oh. Search nyo lang sa browser yung pangalan ko. Lalabas yan. Yan, search nyo lang sa browser pangalan ko. Tapos, ito, YouTube ko na yan. Pwede din Kyle Nelson Omac YouTube. Lalabas agad yan. Ito yung YouTube channel ko. So, follow nyo na yan. Subscribe na kayo dyan. Kasi marami kayong matututunan dyan. Dito yung mga recorded meetings natin, guys. Dito yan sa About Freelance Bookkeeping. Tsaka sa... Ano nga yung playlist na yun isa? Basta may playlist pa tayo. VA-related playlist. Follow na kayo dyan. Okay? Wala na bang last tanong? Last tanong. Kikita ako ng last tanong. Baka may last tanong ba kayo? Wala na. Malinaw na. Hiring, hindi po ako agent, hindi po ako hiring manager. Yon, wala na? Okay. Tayo muna ay manalangin. Pag-pray ko muna kayo. Lord Jesus, maraming salamat Lord sa napakagandang session, napakagandang gabi na pinagkatiwala niyo sa bawat isa. Maraming salamat Lord sa knowledge and wisdom na palagi niyo pinoprovide sa aming lahat para po maging equip kami na maging VA, bookkeeper Lord Jesus. Lord, I pray sa lahat ng mga aspiring na VA bookkeeper Lord, I pray na bigyan niyo po sila ng heavenly knowledge and wisdom, equip them Lord, na maging handa sa real world, sa pagiging VA Lord, ihanda niyo po sila sa kanilang mind, sa kanilang heart, sa kanilang courage Lord Jesus na tumalon sa industriya. And Lord, sa mga handa na din, I pray Lord, bigyan niyo sila ng opportunity and courage na mabigyan sila ng client Lord Jesus, bigyan niyo po sila ng client, bigyan niyo po sila ng opportunity para po makapagbigay sila ng para mabigyan niyo po sila ng pangkabuhayan, tulungan nila ng kanilang mga sarili at saka ng kanilang mga taong nakapalibot sa kanila. Lord, use us as a blessing. Tulungan niyo kami Lord na tulungan mo kami Lord na palaging mag-humble lang palagi, to keep our humility, to keep our dependency to you Lord, and to keep our faith to you. Maraming salamat Lord sa buhay na may community, maraming salamat Lord sa buhay na masaya, nagmamahalan, may ministry, at sa buhay na may Diyos. Lahat ng ito, pinapasalamatan ng binabalik sa iyong pangalan na si Jesus. Amen and Amen. Good night po sa inyong lahat at Happy Labor Day. Mahal na mahal ko kayo. Join kayo sa Discord community. God loves you, I love you, at see you sa ating next live. Bye!